day. Oh, what a beautiful moment with the Lord. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful moment with the Lord. So Lord, my God, you have said not to leave us. Oh, what a beautiful song. Oh, what a beautiful praise. If Jesus comes tomorrow to spend, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. The Lord Jesus said, I am the bread of life. He comes to me shall never hunger, and he that believes on me shall never thirst. John 6, verse 35. This is Jesus' invitation to us Gentiles. You want to know more about Jesus' teachings through the Bible? Then listen to C Radio every Sunday from 5 to 6 a.m. over Tilao, Sala 5. Brought to you by Assumption and 98.7 Z Radio Baguio, together with Pastor Reynold Roda, Brother Greg Minan, and Brother Marvin, and many more. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Alas 5. Isa pong mapagpalang araw ho sa inyong lahat. Narito na naman po ang inyong programa, ang Tilaok sa alas 5. Kasama niyo pa rin po ang lingkod ng ating Panginoon, Pastor Reynold Roda. Ganoon din po ang ating gospel singer, Sir Greg Mainam Sr. Good morning po. Good morning, good morning. Maptang agsapat tayo namin. Maptang agsapat tayo namin. Ayan, so siya po Diyos. ano po ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito, Pastor? Yes, mag-aaral po tayo tungkol sa bulaklak. Ayun, no? Praise God. That's good morning again, Cordillera, Benguet, Itogon. Madaydayo si Apo Diyos. Ada kami mananitili nga parbangon, nga may mangibingay. Iti sasaw ni Apo Diyos, kada tayo amin, kadagiti nakariing, nagiti listeners me, gardeners, dita, nagiti taxi drivers, nagiti security guards, miners. Yes. Madadayo niya po Diyos. Kat makipaglukat kayo manan, we want you to open your Bible with us. And by the way, thank you for our listeners abroad from USA. Ma'am Lloyda Dolos from Canada, Manang Magdalena Maris, Sister Osed, and the rest, ang dami nyo. So, salamat sa mga encouraging words. Amen. Salamat sa prayers. Salamat sa lahat. Amen. Would like you to open your Bible with me in the Song of Solomon. Praise God, chapter 2 and verse 1. Sa libro po, mga kapatid, ni Haring Solomon, na Song of Solomon, Kapitulo 2, versikulo 1, ay ganito po ang pagkasabi. Praise God. Amen. I am the rose of Sharon and the lily of the valley. Song of Solomon, chapter 2 and verse 1. Amen. Pakibasa sa Tagalog, Pastor Marvin. Chapter 2, verse 1. Verse 1. Sabi ho dito, isa lamang akong rosas na sa Saron ay naligaw. Sa libis nitong bundok,
isang ligaw na halaman. Yan, oh. May maniligaw na halaman pala, no? Mm. So, sa libro ng mga gawa, sa supporting scripture, and the book of Acts, chapter 9 and verse 35, marami po tayong babasahin as we continue by and by ang atin pong ipapangaral sa inyo. Acts 9, pag-ibasa, Pastor, una ka. 9 chapter 35. Yeah, verse 35, chapter 9. Okay. Nakita siya ng lahat na naninirahan sa Lida at Saron at sila'y sumunod sa Panginoon. Praise the Lord. Sa Bible, sa King James Version, Amen, ay ganito po ang pagkasabi, Acts chapter 9 and verse 35. And all that dwelleth at Lydda and Saron saw him and turned to the Lord. Shall we pray? Heavenly Father, we should thankful once again for this day that you have given us. We thank you for the life, the breath of life. We thank you, Lord, hallelujah, for your anointing towards us. To our evangelist, Greg Mainum, Senior, to our pastor, Pastor Marvin. We need your anointing, Lord, from the top of our head and to the sole of our feet, that we can be able, Lord, to deliver your words freely. Hallelujah. We thank you, Lord, that it will reach the ears, hallelujah, in the hearts of our listeners today. Bless them abundantly, exceedingly great. Hallelujah. Let them understand, Lord, the purpose why you came. Hallelujah. And that is to save us. We thank you, Lord, for this message. We thank you for the revelation. We thank you for the life, the breath. We thank you, Lord, for all of our listeners here and abroad. At sa mga may karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon, iabot mo ang iyong makapangyarihang kamay at sila, Panginoon, ay gamutin mo. Sa pangalan ni Jesus, with your stripes, we are healed. Sa mga nangangailangan, Panginoon, sa mga namumroblema, Panginoon, ipuin mo sila. And Lord, let them know that thou art the richest God that we are serving. Hallelujah. Let them trust you, O God. Hallelujah. This message, O God, let these words, O God, reach them and make them strong in the power, Lord, of your might. It is written, God, it's not by might nor by power. It's by your Spirit. Hallelujah. That their mountains can be removed. Sino man, Panginoon, ang may inakyat na bundok ng problema, Panginoon, ay patagin mo. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Espiritu, Panginoon. At mamuhay ka. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito. We're dedicating this message unto you and to all our listeners here and abroad. The Cordillera, the Benguet Province, the Itogon Municipality. We love you, we exalt your name, and we want to give you the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Opo. Amen. Purihin ng Panginoon. Actually, Pastor, itong Purihin ng Diyos. awit ni Solomon, talagang madalang lang ito. Madalang lang ito. Bihira. Bihira. So, Rare. we are so excited po na pag-aralan doon. Man-mano, din nga po. We are so excited, Pastor. Go ahead po. Yes, before anything else, once again, we would like to ask our partner here, Evangelist Greg, to sing us a song. Hallelujah. Praise God. Thank you, Praise Jesus. the Lord. Where could I go? Where could we go? Papanan tayo. Kung saan Papanan tayo. pupunta? Ang tayo gusok. Mapantikan niya po, Hallelujah. Diyos. Praise God. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Leaving below and this old sinful world, hardly a comfort can afford, striving alone to face temptation sore. Where could I go but to the Lord? Hallelujah, Jesus. Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Hallelujah. Praise God. Neighbors are kind,
everyone. We get along in sweet accord. But when my soul needs manna from above, where could I go but to the Lord? Oh, hallelujah. Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. Hallelujah. Needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Where could I go but to the Lord? Sing it for last time again. Hallelujah. Where could I go but to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Masasadyaw siya po siya. Ganda ng awitin, Pastor. Saan pa ba ako pupunta? Sa Diyos na lang. Diba? Kasi sa Amen. Diyos, may kabiguan man tayo sa buhay, may pinagdaraanan man, makakaramdam tayo ng tagumpay sa kabila ng mga bagay na ating nararanasan. So we are so excited. Ako personally, when it comes sa studying the Bible, madalang ginagamit itong awit ni Solomon. Although, napakaganda ho ito ng, ganda ng book na ito. May mga lesson ho tayo, na matututunan. Sir, Pastor, go ahead po. Yes, praise the Lord. So the title of our message today is The Rose of Sharon. Praise God. The Rose of Sharon. So, praise the Lord. The verse symbolizes the transformation of the desert into a blossom garden, representing God's promise of restoration, hope, and renewal for His people. The blooming rose in the context signifies the divine intervention that brings life, beauty, and joy, and otherwise barren in desolate land. So dito po natin kung mapapag-aralan, sabi ni Pastor Marvin, ay bihirang nagagamit kung atin pong susuriin ang salita po ng atin pong Panginoon. Amen. Sa Song of Solomon. Ano ba yung Tagalog sa Song of Solomon? Awit ni Solomon. Awit ni mga Solomon. Mga awit ni Solomon. Okay. So, dito pala ay may kahihinatnan at meron palang malalim na kahulugan ang rosas na ito. Minsan ay the rose symbolize things, and even the barren land. When we talk about desert, we all know, amen, that bihira nabubuhay sa disyerto. Mga cactus lang, Yeah. So, it is there that why in the world that there is a rose and that garden in that desert, it signifies that there is life. At sa atin pong patuloy na pagsasaliksik, ang ibig palang sabihin ng rosas na puti is purity. For us, that the Lord wants us to live an honest and clean life. Clear as crystal life. So, as a man, as a human being, we fail the Lord. It does not mean to see that we're living in perfection. We're just going on to perfection sa tulong ng atin pong Panginoon. Tayo pa rin ay nakaapak sa lupa, mga kapatid. Datapwat, kailangan linisin tayo ng Panginoon. Ginagamit ang ating konsensya, ginagamit ang salita ng Panginoon. Ginagamit maging ang mga tao upang tayo po ay magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Though we are not perfect, but God will help us. Tutulungan tayo ng Panginoon. At maging ang dilaw, amen, ay nagsisignify, amen, sometimes ng kalayaan. At ang green ay yung peace, yung green rose. Ang dami palang rose sa mga nagtatanim ng mga bulaklak, ganun, no? But the what coat as much is the red one. That it signifies that there is a blood that once shed from the foundations of the world for our salvation. Doon ko pala naalala na umawit. May isang umawit, sabi niya,
He is the rose of Sharon to me. Yan. I love Him. I love Him. I love Him. I wish our evangelist will sing that song someday. Search. And someday His face I shall see. Kung bakit pala, amen, praise the Lord, maintindihan natin na the Bible says, amen, He is the rose of Sharon. He is pointing to no other than our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So what flowers represents the name? Sharon. So the name Sharon, Rose of Sharon, has a symbolic meaning in the Bible. The Rose of Sharon represents beauty, and it's used to describe the beauty of King Solomon, lovers in the book of Solomon. Nowadays, Rose of Sharon symbolizes love, beauty, healing. Amen. To Jews and Christians. So the spiritual meaning of Sharon in Hebrew culture, it means the name Sharon is seen as a symbol of abundance and prosperity. The name has come to represent the blessings of God and to the abundance of life. So mga kapatid, mga listeners, the Lord wants us to live in abundance. Ang noon, kung nagtitestify yung mga previous pastors natin, puro kahirapan ng pinagdaanan nila. Pero I do believe na nilinisan na nila yung mga daan. Amen. And hindi naman tayo yung mga prosperity preacher, na pag nangaral lahat ay giving. But the Lord, amen, wants us to prosper. Not only financially, not only physically, not only materially, but we believe with all of our heart that God wants us to prosper, most especially spiritually. He do not want us to be dwarf. He do not want us to be bonsai always. Yung hindi ka lumalago, natiltil. Malalim na Hebreo yun, partner, natiltil. Alam mo yung natiltil sa amin, yung hindi lumaki. Alam niya ni Pastor. So, ang gusto ng Diyos ay tayo po'y magiging malaya, malakas, at we live in abundance of life. So that signifies the Rose of Sharon. So what is the Rose of Sharon oil used for the Bible? Meron ding oil, alam niyo, ito po yung ginagamit for their anointing. So Rose of Sharon, anointing oil symbolizes Jesus. It says in the scripture, Song of Solomon, chapter 2 and verse 1, which we have just read. So, dito natin makikita, amen, na nung napako ang atin pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nung tayo'y tumanggap sa Kanya, it is because of He gave His life for us to be saved. He died for us to live. So, napakabuti ng ating pong Panginoon. In that, amen, He has anointed us, dos mga kapatid na nagpapatuloy na nagpapagamit sa Kanya. Alam niyo, na-bless kami sa isang message ng isang kapatiran dito na saying na nagpapasalamat, Pastor Marvin, Partner Greg, na sabi niya, in spite of your hectic schedules, nagtatrabaho kayo, you find time in serving God, and we are blessed. Na-feel namin yung anointing ng Panginoon sa inyo. Sabi na, nakakataba ng puso. Salamat kapatid, at kayo ang aming inspirasyon. Praise God. And it says here, where does Sharon appear in the Bible? In 1 Chronicle 5 and 16. Pakibasa nga, Pastor, kung mahanap mo. Buti na lang si Pastor Marvin. 1 Chronicle. Matalas pa yung mata. 5:16. Unang Chronicle 5:16. Sabi ho dito, ako at ating gantayan niya, nanirahan ang mga ito sa mga bayang sakop ng Bashan at Gilead hanggang sa malawak na pastulan ng Sharon. Noon, doon nanirahan mga kapatid. So, ang sabi pa rito,
nandoon yung Rose of Sharon sa Bible, no? Pero dapat din nating idagdag sa ating kalaman. Dagdag kaalaman, mga kapatid, na may significations pala ang Rose of Sharon. Hindi lamang pala basta sinabi dito na parang patalastas, kundi kung nagsasalita pala ang salita ng Diyos ay makahulugan, maging matalinhaga man, minsan mahirap maunawaan. Pero salamat sa Diyos sa mga revelation niya sa mga kanyang salita na ito pala ay may significance, meron palang ibig sabihin para sa ating Kristiyano nagpapatuloy magsilbi sa kanya. So the Rose of Sharon signifies salvation. Lucas 2:8-11. Praise God. In the book of Luke, chapter 2 and verse 8, basahin ko sa English, saka basahin ni Pastor sa Tagalog. Luke chapter 2 and verse 8, nalalapit na ang December. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angels of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall to all people, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Amen. Sa bayan ni David. So the Rose of Sharon signifies salvation. Isinilang na noon, mga kapatid, ang atin pong salvation. Tinutukoy po ang Rose ng Sharon ang isa pong kaligtasan. At ito po ay ipinanganak na noon, mga kapatid. And the common people heard him gladly. Sa Mark 12:37, ito po ang pagkasabi. But the same is true today. Many common people will accept Jesus while others rejected him. The shepherds saw him as just a bud and a manger, but they had never seen a rosebud of love and give like that before, or smelled of fragrance of Eden. Nung sila po ay siya po ang atin pong Panginoon sa kanyang pagkatao ay pinanganak, hindi po sa isang malaking kaharian. Yes. Kundi sa isang sabsaban. Yun, Pastor. Yeah. Gusto kong balikan yung Yes, salita ng kanina. Actually, kailangan para maintindihan po natin itong mga Yes. giliw, tapno nga maawatan tayo. Bumalik tayo. Mas maliwanag. Pumunta ho tayo sa, mas maintindihan mo dito sa konteksto ng mga Hebrew, mga Hudyo. So, isagaya nga ang ito ay nagre-represent sa pag-asa. Pag-asa, hope, Kaligtasan. Pastor, and salvation. Ilocano, namnaman niya. Namnaman. Pastor, sa mga oras na ito, Yes. marami hong pamilya na sinusubok ng pagkakataon. Mabalin na dati taxi driver, tatangag-dangdangag, nakikinig sa mga oras nito, nawawalan ho ng pag-asa. Mga pamilya na nawasak, nagkagulo, mga tao na pakiramdam, natatakot kung saan po magsisimula, saan kukuha ng lakas para harapin itong buhay. At higit sa lahat sa mga OFW ho natin, na dumarating ang kawalang pag-asa sa dami ho ng problema sa mga iniwang pamilya sa Pilipinas. Maaari ho, ang kanilang pananampalataya ay masasabi ho natin, sinusubok ko ng pagkakataon. Amen. Ano po yung mensahe po ng salita ng Panginoon na may kinalaman sa salitang pag-asa? Patungkol nga ho dito sa bulaklak mula sa Saron. Amen. Pastor. Kung titignan mo, siguro may nadaanan kang bulaklak, nagpapaalala sa'yo, especially yung mga roses, different kind of roses. Ay, dito natin makikita, there is hope in the coming storm. If you are here, under the storm, they're coming like a flood, na parang, sabi ni Pastor, wala nang pag-asa, na parang
gusto mo nang wakasan ng lahat, narito po kami. We are here to tell you, God is not yet finished with you. Hindi pa rin tapos ang Panginoon. Merong hindi lang salvation, but there's hope. That's why the Lord promised you an abundance of life. Amen. The only thing is you have a participation. You need to have faith. The Bible says, if you have a faith like a mustard seed, yung maliit, lalaki yan. It will become, even little as an acorn, when it's still a seed, but when it grows, it will become an old tree. Kung ang oak ay napaka-tibay, ang sabi pa doon, katulad ng plants sa Lebanon, cedar tree, yung faith po natin ay lalaki, iingatan ka ng Panginoon. Your counterpart there is to believe and to listen to the words of God always. It is because by listening and listening to the words of God, faith cometh. Amen. By hearing and hearing the words of God. Kasi nakikinig ka man sa oras na ito, magpatuloy kang magsaliksik, manalangin ka, I do believe, iiwas ka ng Panginoon sa storms ng iyong buhay. Yes, praise God. Praise God. At hindi naman huling ito sa ating panahon ngayon, Pastor. Yes. Very alarming. Marami hong kabataan ngayon gusto nang tapusin ang buhay. At marami nang tumapos. Naging biktimas. Tumaas ho dito at ngayon po ayon po sa ating nakakalap na balita. Ang ating sa pag-news gather ho natin, marami pong rape victim and almost 85% to 90% mga young people Abuse, yeah. na abuse. Maaari sa mga oras na ito, nakikinig siya, Hallelujah. Magulang, nakikinig, ang kanyang anak ay biktima ng, siyempre, unang uihinda, nanay, tatay, at humihingi ng hustisya, pero hindi mo makakamit ang hustisya dahil nga sa nangyaring yon. Pastor, ano po ang mensahe po ng Panginoon nagbibigay pag-asa sa mga tao, higit sa mga kabataan, Yes. na maaari nakikinig sila sa mga oras na ito na gusto nang tapusin ang lahat at pakiramdam Amen. walang kakampi, walang taong makikinig sa kanya. Pilit na lang nananahimik kasi marignada nga awan iti concern iti tattao kadakwada. Natatakot makipag-usap sa tao Yeah. na wala ning self-confidence na parang napakarumi ko na, hindi ko na, sino pa kayong tatanggap sa akin? Pastor, ano po yung mensahe First ng and salita ng foremost, we're going to address about the parents. Most of the studies kasi yung mahiwalay yung parents niya. broken. Broken family, kung hindi man nagtatrabaho sa abroad. This is what we're going to plead unto you parents that embrace your child. Hallelujah. Kailangang ipakita nyo ang pagka nanay nyo sa inyong mga anak, pagka ama nyo sa inyong mga anak, hindi lang han nga umanay DJ ikam iti nawadwad nga kwarta, nawadwad nga allowance. There must be a family day, a family time. Yes. Habang sila'y bata pa, isaksak nyo sa kanilang isipan ng salita ng Diyos. Ngunit hindi mo yon maaaring magawa sa iyong mga anak, sa iyong pamilya kung ikaw mismo ay hindi ka nananampalataya. We do not have hope nowadays on things, on gadgets, on people, but we have hope only in the Lord. Kung magtiwala ka sa Panginoon na ingatan ng iyong anak. Kaya nga, there are values na teaching ngayon sa schools. Hayaan natin ng ating mga anak ay maturuan na may takot sa Diyos. Hayaan natin na yakapin natin ang ating mga anak. Ipadama natin sa kanila na tayo parents. At yung self-esteem nila sa kanilang paglaki, amen, ay mabibuild up at ilalayo. Gagamitin ng Panginoon yung mga relationship natin mismo sa ating pamilya upang sila ingatan. Meron din tayong counterpart. Hindi lahat ay iniaasa natin. Binigay ng Panginoon ng mga ways and means para po sa protection ng ating mga anak. So we need to do also our part. Hindi tama yung hindi sapat yung magpadala ka ng napaka-luho, gadgets, yung anak, kailangan niya ang mother's touch. Yakap. Kailangan niya yung father's touch. Kailangan niya yung quality time mo. Kaya it must be balance yung pag-alaga sa ating mga anak. Ay kayo mga kabataan ngayon, kung dumarating man ang despair sa inyong buhay, kasalanan po yung kitilin nyo ang sarili nyong buhay. Tama. Kailangan isipin mo na minahamahal ka ng Diyos. Meron ka mang hinahanap
sa buhay na ito, hindi ang kasagutan na ang pagkitil sa iyong sariling buhay. We need to understand, parents, that we need to instill in the hearts of our children na ang kasalanan yung kumitil sa sariling buhay. Yeah. Real talk. Kasi yung iba kasi parang wag nating i-impart sa mga bata na siligtas sila kung gano'n ang ginawa nila. Kailangan i-impart natin sila sa kanilang buhay na may takot sila sa Panginoon. Ang mga kabataan, don't waste your life. God has something best for you. Just cry to Him. Mayroon kang, humanap ka ng church na maging active ka. Amen. Yung sa sports, samahan mo yung mga may takot sa Panginoon sa grupo mo. At kung naka-experience ka ng abuse, I believe God will see you through. Napakaraming nagtitestify na nanggaling sa mga ganyang bagay. At sila ay successful ngayon at ginagamit ng Panginoon. Maaring na-allow yan. Amen. It is not designed to destroy you, but it will be your greatest testimony someday. Amen. That God protect you even in the midst of a storm. Yes, wow, napakaganda, Hallelujah. Pastor, ang mensahe Praise ng God. Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen. So, kaibigan, kailan ba huli mong niyakap ang iyong anak? Oh, yes. The question is this, kailan mo ba sinabi? Sa mga magulang din, Pastor, no, marami ho ngayong mga na-abandon. No, pinapaalaga kasi sa western country alam naman natin pero sa Pilipino hanggang kaya pang alagaan si nanay at tatay nakasanayan ho natin bilang Pilipino. Marami ho ngayon may mga magulang close iniwan, family ties. di ba? Ngayon home of the agent dahil sa ibang bansa. At minsan marami hong na-encounter natin mga apualaan na kon kaysa nga umalang ti ang kumot lang marikrik na iti panang ipatag nakitian na ko na minsan ito pa yung struggles ho nila. Yeah. Na may na-encounter akong matanda ganito. Papugod na. Kahit puti kwan yung galit. Wala nang di ba yung inalagaan ho nila ng pinapupunan. And then suddenly ngayon bigla ho nakakalimutan ho ng mga anak. Pastor, ano po yung at minsan may mga senior na sobrang lugmok sa sitwasyon na ito. Lakas lang gusto niya tapusin. Minsan, ayaw nang kumain, nawawalan na ng pag-asa. Yes. So, ano po yung mensahe ng Panginoon na nagbibigay ng encouragement sa mga nanay at tatay ho natin na abandon? Amen. Oo. Kung kayo nasa sitwasyon na ganyan, at lalo na may tinatawag nating dementia, yung mga amnesia. Yung nakakalimot. Oo. Yung kailangan nating intindihin na hindi nila tayo sinukuan. Minsan may mga, sad to say, mga anak, anay bugbugawan dati tatangda, bugbugawan dat nanangda. Nukan panunutom na ino si kanto ti lumakay kat di inay aywanam, nilamlampinam. Pagkatapos yung pinag-aral mo, yung ayaw mong malamukan tuwing gabi, napupuyat ka kakatimpla ng gatas. Pinanganak ka na naghirap sila para ikaw ay mabuhay. Pagkatapos ay bubulyawan ka, datayo ka mga anak at just sharing lang, just saying na kailangan nating intindihin yung mga nanay natin, mga tatay natin na at the state of dementia. Yung tika man kapatid ay parang nadidespair ka na, nasusugatan ka sa pinapakita ng mga anak mo. Iiyak mo sa Panginoon. Yes. Hindi naman tayo habang buhay na nasa lupa. Miiyak mo sa Panginoon and i-bless nyo pa rin ng inyong mga anak ano ang trato nila sa inyo. Huwag kayong magsalita ng masama tungkol sa kanila. At least when you will be gone in this world, you have done your part perfectly. Hindi ka iwasan mo yung magsalita ng curse, gano'n, yung just give your blessings to your sons and your daughters sa mga apo mo. And then, that's why minsan ng tao ay napaka-plastic, ano? Pastor ko minsan, kung buhay yung tao, hindi natin maalala na bisitahin, hindi natin maalala na bigyan ng bulaklak, ng rosas, o bigyan ng pagkain na masasarap. Pero pag may sakit na, hindi na siya makakain. Wow. Pastor, very touching yung sinabi nyo. Kasi tama ho, may mga magulang na nagde-demand na, anak, alanak man uray 1/4 lang nga ubas. Aglampay. Aglampay. Kung kailan ho nakakomatos ng dami ng aparato, magdadala. Yeah.
Tapos nung ililibing, doon lang ipinapakita, binibigyan ng magandang pabango. Oo. Na very lately nga rin, Pastor, every time na pinag-uusapan ito, parang nawawasak ang ating puso. Kapatid, Yes. sa mga oras na ito, kailan mo ba sinabi kay tatay, Nay? 'Di ba? Habang buhay pa. 'Di ba? Pwede mo na siyang bisitahin eh. Yeah. So, kaya hindi naman, no, Pastor, every time na naalala ko si Sir Greg eh. Oo. Grabe ang, hindi naman po itinataas siya, no. Isa pong napakagandang example na pagtanaw ng pag-ibig ho ng magulang. Ako nga pa, sabi ko, loobin ng Panginoon, gusto ko rin gawin yun. Ikaw papaligo sa nanay mo na minsan matatanong ka, sino ka ba? Di ba di ba? Pag may mga abdi, sino da ito eh? Pero nung malagip na nga, merong malagip na amumad ba? Merong ang kwentong ganun eh, personally, talaga nakalimutan yung anak niya, yung pangalan. Pero kinikwento niya, alam mo ba, meron akong anak na kastoy, ay tagisuna. Sunagayam. So, hallelujah. di ba? Amen. So, very, very napakaganda ng ating pinag-aaral patungkol po sa pag-asa, higit sa lahat. Itong pag-asa nga ho natin sa susunod na buhay. Amen. Ito ay patungkol sa ating Panginoong Kristo. Praise Pastor? the Lord. Go ahead po, Pastor. Amen. And all the common people heard him gladly. Natuwa ang mga tao nang ipinanganak ang atin pong Panginoon. Yes. Kaya mayroon pang yung three kings, di ba? At sinundan siya, inupuran siya ng gold, frankincense, and myrrh. Dito natin makikita na nung ipinanganak ang Savior, hindi po siya pinanganak sa inn, sa kaharian. Even the Bible says, there was no room for them in the inn. Opo. Mga kapatid, mayroon bang room ang Panginoon sa puso mo sa oras na ito? O problema mo ba hinaharap mo? Or luxury of life yung hinaharap mo? But the Lord is still knocking unto the door of your heart that the salvation is open for you. The rose signifies salvation. So mga kapatid, kung nakikinig ka man, ang sa tingin mo ay ligtas ka, share the words of salvation to your family and to your best friends and to the circles of your influence. So praise the Lord, as we go on, the rose brought freedom. 2 Corinthians 5:17, it's a common memory verse sa karamihan po sa atin. Pakibasa nga, Pastor, sa Tagalog. Okay. Pangalawang Korinto 5:17. 5:17. Aha. Ito po. Or 5:17. Okay, yeah. sabi ho dito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Napalitan na ng bago. Kung tinanggap mo ang Panginoon, amen. Kung dati-dati noon ay chismosa ka, ngayon chismosa ka pa rin. Pero ang chinichismis mo ay ang Panginoon. Amen. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Praise the Lord. So, ginagawa tayong bago ng Panginoon. Nung tambay pa tayo, partner Greg noon, no? Lakandula. General Luna, Lakandula, magsaysay kayang. Ako naman, ayoko sa Melvin dati. Oo. Oo, mga yata early 2000 o 90s. Early 2000. Oo. Diyan kami sa Melvin Joe. 1:00 na madaling araw, Ay, mga kangaw, no? So, amen, di ba yung itsura natin noon, uso noon sa amin yung patsis yung pantalon. Oo, iba yung niya eh. Spike ka, akala mo kung ano kang sigalot pala ng bayan na. No? Pero noon, alam nyo lang, hiya akong magpant ng slacks. Oo. Magpulo. Ay, nakamawa ko. Hiya akong magdamit ng barong Tagalog na pamburol yung mga ganun. No? Tapos, kunada, pastor, kunada pa yung pastor. Sabi Tapos, katawa niya. Pastor Tibaka, doon naman ka, ana nga dya kapas, kunada rin para ka daw ibuburol. Silsilan jagong. Parang, we are one, we cannot deny na tayo rin yung isang mga persecutor noon na, dahita. Mamati ka, papastor lang dahita. Naalala ko pa yung binisita ko ng isang kapatiran noon.
kami nagpa-part-time as tumutulong kami as helper mechanic. Kamay man manundita, gagarak nga ita nasa sitian niya imak. Tinawag. kamay na bito, basta kumay kita. Di nga masusurong ka, no, kamakamayan na ka, taidi nga ron kita na kahit tinayin lubungan. Di kinamayak ang kasta, hindi nakikita niya sitian niya imak, nakat, makon konsensya, kadi pon punasan na nga, titisyo. Abay piman din nga na. So, all things are passed away. Di ba? Noong unang panahon, puro puto maya, puto siko. Nakita mo lang ni kadumot puto maya. Taraki ka mo. Laka congressman. Puto siko. Mga words na... Pero dahan-dahan tayong binago ng Panginoon. Hallelujah. Hindi natin kayang baguhin na ating sarili sa ating sarili lamang. Exactly. It is by the grace of God. It is by His presence and mercy, and He brought freedom. The Rose of Sharon brought freedom. So, amen. And the other one, the rose had all of God's love. Pwede kang magbasa, Pastor, kung meron kayong ano dyan. Sige po, at mamaya na siguro, Pastor, Okay. Yan, Tuloy tayo. So, Tuloy lang po. the rose had all of God's love. Sa libro po ng mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Amen. In the book of Acts. Amen. Ay ganito po ang pagkasabi, chapter 4 and verse 12, reading in the King James Version. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Amen. There is, pakibasa sa Tagalog kung kita mo, Pastor. Yan. Neither is there 4:12 Acts. Acts chapter 4 verse 12. Yes. Okay, sabi ho dito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Yan. Tanong po natin, ano yung pangalan na ibinigay? Wala nang ibaga, mga kapatid. There is no other name given among men whereby we must be saved. And that name is Jesus. Yes. Praise the Lord. When we rebuke in the name of Jesus, when we proclaim healing in the name of Jesus, when we pray our food in the name of Jesus, there is no other salvation giving among men whereby we must be saved, no other than the name of Jesus Christ. When we rebuke the devil in the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Hallelujah. So the rose, amen, of Sharon, amen, had all of God's love. Yung John 3:16 pa lang na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That is the greatest expressions of God's love. Amen. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para po sa iyong kaligtasan, para po sa iyong salvation. Dito natin makikita, praise the Lord, mga kapatid. The rose had all of God's love. Napakabuti po ng Panginoon. Pinapakita po niya na maging sa disyerto, kung ang buhay mo man ay parang disyerto, parang nasa ilang ka, you're in the wilderness, you're in the dark side of your life, there lit a hope, there lit a candle of hope and salvation. Yes. And the rose signifies, amen, the rose had all of God's love, because there is no other name given among men whereby we must be saved. Wow. The rosebud, amen, amen, napakaganda, napakabango, amen. Pastor, gusto kong balikan yung Yes. sinabi niyong disyerto para maintindihan po natin ang salitang disyerto ay nagre-represent sa kawalan ng pag-asa. Oo. Kasi sa disyerto, Digang. dry. Pastor, gusto kong balikan nyo na maaari sa mga oras na ito, marami o kasi mga tao ngayon, pakiramdam na wala nagmamahal. Dry sa pag-ibig. At minsan nga, ito naging dahilan. Minsan, parang gusto na rin talagang sumuko sa buhay. Maraming ho ngayong single parents, maaari nakikinig, taxi driver, aglaklako dito palengke, isang magulang, na siya po ay tinataguyod ang kanyang anak. Single parents po siya. Oo. Dry sa pag-ibig, nakaranas ng pagtatraidor, ng mahal sa buhay, iniwan ng asawa. Actually, Pastor, ayon sa nag-gather natin news everyday,
85 to 90% na wasak ang pamilya. Mhm. Ang nagtataguyod ng kanilang mga anak is mga nanay. Nanay. At napakabata ng ang kadalasan na yung mga tinatawag na premarital, yon nga, tapos nagiging batang teenager mom, Yeah. tapos naiiwan yung mga anak sa kanila. And with So, Pastor, marami yung single parents, or lalaki man o babae, na nandun po yung, sabihin natin na nandun pa rin yung pain, nandun yung sakit ng pagtatraidor ng mahal sa buhay ng asawa. Yeah. Si Mister pumunta sa abroad, si Mrs. gumawa ng kalokohan, o si Mrs. nasa abroad, si Mister, o para vice versa. Ano po yung mensahe niyo po sa Amen. oras sa kanila? Minsan yun po ang nagiging dahilan kasi bakit wasak ang pamilya. Yes. At ngayon, may mga single parents po ngayon, talagang tinataguyod ang pamilya at karamihan sa kanila, ayon sa study at survey, karamihan, mga babae na iniiwan. Kung ikaw man ay iniwan, Yes. amen, praise the Lord, at we believe the Lord never leave you. Yes. Iniwan ka man ng partner mo, binigay mo man sa kanyang lahat ng sa buhay mo, pagmamahal, time, sacrifices, at mayroon kang anak na pinaglalaban mo to give him or her a good life. You are great in the eyes of God. Yes. Hindi ka iiwanan ng Panginoon when you are in a business at you're trying to survive. Our advice here, the three of us here, give it to God. Even the small things, even your business, kung ano man, nagtitinda ka man, nagbaba-insel ka man, ano man yung business mo. Uso ngayon, Pastor, yung online, yung live, nagla-live selling, ganun naman yung business ninyo. Pagbuksan mo yung karton, manalahin ka sa Panginoon. Dahil hindi ka, ang dami niyang kasing scam ngayon, ano? Iiwas ka ng Panginoon. Minsan ay sinubukan ka, parang susuko ka na. Isipin mo na ang buhay ni binigay sa iyo ng Panginoon ay precious. Yeah. Alam mo, naranasan ng Panginoon yan, nilirakan siya. Sinaplit siya sa kanyang likuran, pinutungan siya ng koronang tinik, tinug siya sa kanyang tagiliran. Nagutom lahat. Lahat na-experience niya. Ang ganda, Pastor, nung sinabi nyo kanina. Yeah. Para maintindihan po natin, nagkatawang taong Panginoon Jesucristo para hindi lang sabihin na kaya niya lampasan yung pagiging kapwa. To be a role model. Para maintindihan niya. Kahit nasa Yes. edi panahon nga mabisbisinan ka, 2,000 years ago, nabisinan ni Apo Jesucristo. Hallelujah. Tapos nga ibaga naking kakabsat ko, manong ko, Amen. manang ko, ngagdingdingag kita, anak, mauawatan ka, tasyak mismo, napadasak na ito. Awan tibalay na. Kuna na, ang maya walang pugad. Yeah. Ay may pugad, ang aso may kuweba, pero ako walang matirahan. Every time na pakiramdam mo na ikaw ay palipat-lipat ng apartment, matirahan, meron kang simple, tumutulo kapag umuulan yung sausawan nyo, inadadagdagan dahil yung bubong nyo may tulo. Oh. So naiintindihan ka ng Panginoon, naranasan niya. Si Jesus, ipinanganak, Pastor, sabi nyo kanina, alam mo, kung maintindihan lang, pwede naman siya maganda, pero hindi eh. Yeah. And even, di ba? Ipinanganak na simple, nung namatay, kailangan ng Jose na magpapahiram ng kanyang malilibingan, mag-offer. Di ba? Yeah, lahat. Simple, Pastor. And even he says, forgive them, Father, for they know not what they do. The Lord wants us also to forgive. Kung ikaw man sinabi ni Pastor Marvin na trinador, forgive, and the Lord will bless you. Let it go. Kahit masakit. The past, let it go. Masakit man yan. Huwag mong dibdibin yan. Ibigay mo sa Panginoon, and the Lord will give you the best. Live the best version of your life, and cling to Jesus Christ in His words. Lagi kang manalangin, makinig sa salita ng Panginoon. I do believe, we do believe with all our heart, the three of us here, that the Lord will bless you. And this is one thing we want you to know, have the heart to forgive. Napakahirap pong magpatawad kung ikaw ay trinador. Pero yung tinutulungan mo rin sa sarili mo kung ikaw ay nagpatawad. Tama. And let go. Mahirap man ang proseso. Mahirap. Masakit. Actually, masakit mabitray. Kaya The ngayon, process is so hard. yan ang isa sa mga dinil ng Panginoon sa krus. The pain of betrayal. Alam naman natin, he was betrayed by Judas. Every time na tinatraidor tayo, ay 2,000 years ago, meron palang Jesus na nagsabi, anak, tinatraidor ako. Every time na tinatraidor ka,
naiintindihan kita. Amen. Mm. And you know what? Kasama niya sa pagkain, si Judas. Mm. He has the best teacher. He has the best trainer. Yes. He is a disciple himself. Mm. And yet, he betrayed the Lord. Napakasakit kung mahal mo sa buhay. Mm. Kapatiran mo, alam mo yung tigang na sabi mo? I was caught by that malalim na Tagalog na Oo. tigang, yung Dry. dry, you know? Tuyok-tuyok. May mga pumupunta sa church, Mm. tumatalon sila sa church, pero tigang ang kanilang mga pakiramdam. Mm. The thing is, God wants you to surrender whole of your life. Baka may bagay na hindi ka pa sinuko sa Panginoon. It is about high time for you to surrender everything to God, and the Lord will see you through. The Lord says, believe, and you shall see. So, praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. The rose was abused. Alam niyo yung rosas? Sabi nga ng awit, like a rose trampled to the ground. Wow, ang ganda yun. Above Yeah. all, kinakanta ni Sir Greg yun. Above all. yeah. Awitin yan mamaya, no? Wow, praise God. Isaiah 53. Pakibasa po natin. Above all, sabi niya. Praise the Lord, mga kapatid. Salamat sa pag-follow nyo. Pagbasa natin dito, siguro 53, Kapitulo 2 Okay, sabi po dito, at 3. Sige, basa. kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, Mhm. parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Ito yung lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Mhm. Walang taglay na pang-akit para Mhm. siya'y lapitan. Mhm. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Mhm. Nagdanas siya ng hapdi Hapdi. at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Mhm. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Hindi naaliwala natin. Praise the Lord. So, ang ating pong subject, the rose was abused. 53 verse 2 and 3. Nabasa po ni Pastor Marvin sa salitang Tagalog at napakalinaw. We just want to read it again in the King James Version. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. Sabi ni Pastor yung dry kanina. He hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteem him not. So noon, mga kapatid, grabe ang naranasan. Tulad nga ng sabi ni Pastor Marvin ng atin pong Panginoon. Siya ay niyurakan, siya ay dinuraan, pinagtawanan, pinagsugalan ng kanyang damit, lahat ng karumal-dumal na pangyayari naranasan ng rose na ito, mga kapatid. That's why we understand he is the rose of Sharon. Wow, grabe, Pastor. The rose was abused. Yeah. Referring to Jesus. Alam niyo kung sabi sa 14, Mhm. marami ang nagulat ng siya makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, Aha. halos hindi na makilala kung siya ay tao. Aha. Ano, There is no beauty in him. every time na naalala ko, hindi mo maiwasang tumuha ang luha. Basag ang Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Ubod-hubad, nilalamig, kumakalamang sigmura. Nahirapan makasama lang. Alam mo, every time na naalala ko, so hindi ko maiwasang lumuha. Sino ba ako para abutin ng Diyos? Praise the Lord. Sino ba ako para yakapin ng Diyos? Yeah. Dahil sa sukdulang biyaya ng Panginoon, Oh. inabot niya tayo. Ang sabi nga, Pastor sa Psalms ni, Hallelujah. what is man that thou art mindful of him? Ayun. Ano ba yung tao na bakit mo siya inibig? Kaya, kapatid, kung walang umiibig sa'yo, tinatraidor ka, kung naman ginawa sa'yo, inibig ka ng Panginoon ng lubusan. Amen. Praise the Lord. We feel the presence of the Lord right here in this cubicle. Hallelujah. Psalms 149 and verse 4. Amen. For the Lord taketh pleasure in his people. He will beautify the meek with salvation. So doon, a rose of sacrifice. And even the rose voice. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng atin pong Panginoon. So you don't have to enter into your mother's womb. Ang sabi nga ni Nicodemo,
how can a man be born again? Paano natin matatanggap ang rosas na ito? Paano natin maaamoy ang samyo ng kanyang bango? Ang bango ng kaligtasan, ang bango ng anointing niya, ang bango ng kagalingan sa ating mga sakit. You must be born again. You need to be born again. Ano ba yung born again na yan? Pumunta ka sa Mountain Province, dito man ti born again nga mula, nadangay. Sa ringit. So sabi ni Nicodemus, can a man be born again? Can he enter into his mother's womb and be born again? But the Bible says, you must be born again. By flesh and by the Spirit. Praise the Lord. So napakabuti po ng atin pong Panginoon. Kasi kinukulang tayo sa oras. Pwede bang Okay. Oo, baka malimutan natin yung mga Sige po. mga greeters natin. Sige po, at shout out sa shout out po sa ating mga kanina pa po Aida Il Pulicay. Wow. Yeah. ayun, Pastor si Evelyn G. Osed, good morning po. Sa Canada. Sa Canada, Your prayers and support. Tatay Omar Dinsay, good morning po. Sir Omar. Mayria Kalama, good Yan, morning yan po yung nag-greet sa atin ng good morning, God napakagandang bless po. message. Thank you, Madam. Palayan po kayo ng Panginoon, ma'am. Amen. Ma'am Aida L. Pulicay, good morning po sa inyo. Nancy Dangra, ma'am, good morning. Sister Dangla, thank you. Juanito G. Mateo, ayan. Si Uncle Juanito. Good morning. Evangelist. Bruneta Shadto, ayan, si Evangelist Juanito, good morning po. Ayan, ito pa po si Ma'am Minerva Sabit. At Praise the Lord. Rebecca Waig Miguel, Evangeline P. Maligdan, pagpalain ko yun ng Panginoon. Jennifer Ate Pagoy, Banji. Lusala, Alma Ibasco, good morning po sa inyo. Abroad, good morning. Ayan, at ito, marami pa sila. Teka lang po, Pastor, at yun. Sige, Pastor, pakibasa nga po sa inyo din sa yung iba. Good morning, Marilo Palmero. Good morning. Michaela Damada. Praise the Lord. Hallelujah. Blissful Lord's pastor as well as everyone. Good morning. Good morning. Ayan, good morning po sa inyo, Ma'am Edita Kataag, Jamie Onogon, ayan, Ma'am Loida Perez Dulos, good morning. Good morning. Micaela, Salamat sa USA, sa love and blessings. Freda Kutay, Jeffrey Gayug Mensi, ayan, dami nila. Sa Canada, yun si Pastora Jeffrey. Beta. Good morning po. Asher Torian Manzano, good morning. Morning, Marilo bro. Palmero, Brenda Swaking, ayan, good morning po sa inyo. At ganun din si ang aking mentor, Arnold Alanigi, Pastor, mula ho ito sa Manila. Good morning. Napanood niyo siya sa GMA kahapon, isa sa mentor natin, Pastor Arnold Alanigi, good morning po. Good morning. Leticia Pascual, Tang Jones, Fatima, ay salamat po sa inyo. Napakarami ho nilang Dami sa mga hindi namin mabasa. Siya po Diyos limang bendisyon na kayo na. Salamat po sa inyo. At yung mga listeners sa audio, mga radio. Thank you po sa inyo. Walang internet. Nakikinig sila sa radio. Kibungan, Kapangan, dami nila sa Itugon, 13 municipalities sa Benguet. Thank you po sa inyo. Salamat sa inyo na yung isa pong natin, naka 1.7 viewers. Thank you po. Daming likers. To God be the glory. So na kukulangan tayo sa oras at bago tayo magtapos, hilingin natin si Evangelist Greg Mainom Sr. to Brother, sing a song for us. Amen. Yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Chijaw, si Afushius. Hallelujah. Thank you for sharing us. Thank you. Maraming salamat sa mga nag-share po. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesucristo. Watch and share. And Yeah. also, kung gusto niyo pong balikan ang ating topic, mayroon po tayong YouTube. Just type Reynold Roda and mag-appear po ang Tilao sa alas 5 na hudo. Good morning po sa inyo. Thank you for... Hallelujah. Thank you. Salamat for following us. Si Partner Chijaw, Greg. Afushius. You're going to sing a song. Ano na yun? Sinabi mo awit kanina. Above all powers, Lord, hallelujah. above all kings, Amen. above all nature and Above all all pala. created things, above all wisdom and all the ways
sons of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Alright, hallelujah. Crucified, laid behind the stone, You live to you die. live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, hallelujah. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, Hallelujah. thank you po sa lahat po. Pagoy Bug-asan, good morning. Jester Hallelujah. Bayan, good morning. Ma'am Gomamela Cal po, good morning Ma'am sa inyo Rose, lahat. good morning. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang ngayon hindi pa kayo bumitaw. Yes, Maraming thank you for your salamat po sa inyo. faithfulness Yes. to the Lord. Po, maraming salamat po sa inyo lahat. Hallelujah. Close us in the word of prayer, Pastor. Sige po, tayo po ay Hallelujah. manalangin. In the name Sabay-sabay. of Jesus. Ama, kami po ay lumalapit sa iyo. Thank you, Lord. Sa iyong paanan, Panginoong Kristo. Alam nyo nga po ang sitwasyon ng bawat isa po sa amin. Sa mga yes, oras na ito, Lord. maaari may nakikinig isang magulang na natatakot. Mhm. Ano po, at kung saan po siya kukunin ang pangangailangan ng Yes. kanyang pamilya. Single parents, Lord God. Na Jesus, dumaranas reach po, them right Panginoon, now. ng kapaguran sa katawan, natatakot kung paano, Panginoon, paano po magsisimula, paano po palalaking mag-isa ang kanyang anak. Ganon din po sa mga taxi Yes, drivers Lord. na nakikipagsapalaran sa lansangan Yes, para po ingatan meron mo pong sila. maiuwi Ang biyahe, Panginoon. na salapi para may mabiling pagsalo-saluhan po nila o Diyos sa kanilang tahanan. Ganon din po, Lord, sa lahat Glory. po ng mga parents, meron pong karamdaman, nasa banig po ng karamdaman, iniwan po ng anak, nagkakaroon po ng galit, kawalang pag-asa, dalangin po na. Ama, nilalapit din po namin sa lahat po ng mga kabataan, o Diyos, na wasak ang pamilya, Panginoon. Yes, Lord, Lord. may dumarating ang kalungkutan, Lord, na minsan naiinggit kapag nakikita ang kaklase nila na meron buo ang pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, na yakapin nyo nga po sila, o Diyos, sa mga panahon na pakiramdam po nila wala po silang kakampi, wala po nagmamalasakit po sa kanila. At ganun po, dalangin po namin, o Diyos, sa mga nauulila po ng mahal sa buhay, nawalan po ng magulang, nawalan po ng anak, na ngayon sa mga oras na ito ay ano po yung pagluluksa, namimiss po nila ang mahal nila sa buhay. Dalangin po namin na yakapin nyo nga po sila, aliwin nyo nga po sila, Panginoon. At ganoon din po sa lahat po ng nakikinig sa mga oras na ito, sa mga OFW. Yes, Maaari darating Jesus, po reach yung them, O God. Lord, yung pagka-miss sa kanilang anak, namimiss nila yakapin ang kanilang anak, namimiss nilang yakapin ang kanilang asawa. Dalangin po namin, o Diyos, na yakapin nyo nga po sila. Hallelujah. Lord, padala ka po ng mga tao na magmi-minister po sa kanila.
At ganoon din po, Lord, sa mga minister sa mga oras na ito na maari pagod na, dapa na, ang dami pong mga panlalait, panguusig, o Diyos, sa kanilang paligid, Lord God. Pero patuloy, Lord, na umuusad, lumalaban para po sa iyong gawain. Dalangin po namin, Apo nga ikamoy sunat isirib da, tipigsada Apo nga sangun, dagita aparikot, itibyaga Apo. Amen. Basta Apo, dalangin po namin, at muli, sa lahat po ng mga kabataan na Praise nakaranas the Lord. po, O Diyos, Hallelujah. naging biktima po ng karahasan, naging biktima ho ng rape. Dalangin po namin, Cover them with your yakapin precious sila, O blood. Diyos, at tanggalin niyo, Lord, ang kanilang kalungkutan. Mm. At ibalik niyo po ang self-confidence na Yes. winala po ng pagkakataon. Oh, Ganon din, Lord, justisya, maaari, Panginoon, ng hinahanap po nila. Oh, Dalangin po Jesus. namin ang yakap niyo. Muli, Panginoong Isokristo, Mm. kami po'y nagpapasalamat. Hindi nyo lamang po kami itinawid mula sa Yes, dagat-dagatang apoy. Pinasan nyo po kami sa iyong duguang mula paa hanggang Yes, Lord. puluhan na sugat para lamang po kami makasama. Salamat po. Wala po kami pagmamalaki sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Yes, Diyos. Lord. Thank Sa you, iyong Jesus. pagpapala, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng aming pananampalataya na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yes, Maraming salamat po sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa In ngalan ng aming Jesus' tagapagligtas, name. Yes, ang Lord. Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Galit tayo Sir. ng isang, konti lang. Apo. Thank you, Pastor, for your prayer. Baka meron po kayong shoutouts or Shoutouts. Si Ah, Sir Greg. Activity natin, Benguet Jesus Reigns Complex po. Gaganap sa November 27. okay, November So, 27 Yeah. sa Complex. Wangal. Yeah. Wangal La Trinidad Complex, mga kaibigan. Sama-sama ho tayo sa natatanging Baguio. selebrasyon itong Baguio Benguet. Baguio Benguet. Ano to, Pastor? Kailan sa? November 27. Okay, mawawagan na po dagiti kayat na makipaset. Anyaman teachers mo, hantay yung hindi church yeah. ang pinag-usapan dito. Magsasama-sama tayo, magpuri, manalangin Yeah. sa ating syudad, sa ating probinsya. Amen. Jesus. November 27. 27, Thank ngayong taon na ito. Yes. Jesus Reigns celebration ho dyan. Okay? Sa lahat po ng mga body of Christ na nais din makibahagi, mag-volunteer, Yeah. mag-promote po tayo sa natatanging programa ho ng ating Panginoon na ito. Kahit mga tambay pwede. Sige. Mas maganda, mga tambay. Ayan. Pastor, baka meron po Thank you kayo. rin sa pagpo-post mo sa mga current events sa Itugon. Ayan, opo. From Mayor Bernard Wacklin. Salamat, Pastor Marvin. Ayun. Salamat sa ministry mo. Tayo tayo ng isang awit. Ayan, sige, sige konti Oh, lang. hallelujah. Saan ba tayo pupunta? Yeah, sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi sa hell, sa Panginoon. Hallelujah. Living alone In this old sinful world, hardly a comfort can afford. striving Hallelujah. alone. Striving alone to face temptation sore. Where could I go but to the Lord? Where could I go? Where could I go? Seeking a refuge for my soul. Needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Take it away. Neighbors are kind. Neighbors are kind. I love them, everyone. I love them, We everyone. get along in a sweet accord. But when my soul needs manna from above, where could I go but to the Lord? Amen. So, Glory. maraming salamat po. Jesus. Beta Podco, good morning po. Pokdo. Pokdo. Pastora, good morning po. Hallelujah. At pagpalaan pa Preda Kutay, Marilu Palmero,
Ayan, thank you po sa inyong ganon din po sa ating aming elder Pastora Gloria Matthew Chalmas at si Kap Romeo Chalmas ng Apugan. Good morning po sa inyo. Ayan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po. God bless po sa inyo. At muli, good morning. kayo po ay iniimbitahan po natin sa susunod na linggo, syempre, sa ating programa pa rin ng Tilaok sa alas 5. Yan, sa susunod na linggo. Apo, at maraming salamat po. And take care. Ayan, maraming salamat po. Hallelujah. Okay, maraming salamat po sa inyo. Thank you, everyone. Salamat. See you. Salamat sin kinaanos nyo. Okay, next Sunday mula alas 5 hanggang alas 6 po ng umaga sa programang Tilaok sa alas 5. Bye-bye po. God bless you all. Message siya sa Afushios. He is our comfort, the joy.